pinakalat na ng lahat. Alam na rin yung bahay niya. So, pasusumpinahan na ng lawyer ko. Plano talaga ni attorney ng mga abogado ko, sa mismong loob ng korte na dapat poposasan doon sa pagpapanggap na lawyer. Kaso hindi na maitago Sabi sa akin ng abogado ko, ilihim mo muna. Paano ko pa ililihim? Kalat na sa YouTube. Pinakalat na ng lahat. Matitindi rin kasi itong sila Monique, yung mga supporter ko. Yung editor ko, sabi ko, wag mo muna wala na. Kumalat na, hindi na maiwasan. Sa mga GC, so na-alarma na sila. Eto. Si Susan Yance nang arestuhin ng mga tauhan ng General Assignment Section ng MPD matapos siyang magpakilalang abogado na kaya umanong ayusin ang annulment ng kasal sa loob lamang ng 6 hanggang 12 buwan sa halagang 250,000 pesos. Maayos naman po siyang kausap. Lahat po ng tanong ko nasasagot niya. So, So, nagtiwala po ako. Isa pa lang yan, mamaya natin ang haba na ito So, another one. Malarawan nakuha sa Entrapment Operation ng Manila Police District, General Assignment and Investigation Section sa nagpakilalang abogado na si Susan Yance noong September 26. Mabilis na pagpapaanal ng kasal ang umano'y kanyang expertise. Nahikayat ni Yance ang ilang tao sa kanyang Facebook at website The Philippines Annulment Process. Nakasaad sa kanyang page na gusto niyang tulungan ng mga OFW na naluloko ng kanilang mga abogado at napapagpapaligal sa Pilipinas sa pakikipag-divorce sa ibang bansa. 5 biktima ni Yance ang nagsampa ng reklamo sa MPD. Kabilang na isang attorney Alice Villanueva na siyang ginagamit umanong pangalan ni Yance. Kwento pa ng abogado ng Court of Appeals, nakuha ni Yance ang IDP number niya, kaya nakumbinsi nito ang mga biktima na lehitimo siyang abogado. Ang IP roll number ang identity number ng bawat abogado sa bansa. Sobrang well attend sa applications na annulment process. Tama po ba? Lawyer po ba kayo? No. Kung alam nyo na about dyan kay dyan kay Filipino lawyers, kay Sabi, di ba? Una, guys, ito okay, hindi ako pumabor at saka pumayag doon sa sinasabi niya. Okay, kung nag-ask siya sa akin ng 50,000, kaya ko i-provide yun. Pero, ayaw ko yung gagawin niya. Nagagawa na kukuha ng fake victims, tapos magpa-file ng kaso. Ayaw ko yon. Kaya, yung sinasabi niya doon sa live niya na isa pa, hindi kami pumayag, hindi talaga kami pumayag. Kasi ayaw namin ng ganon. Gusto namin, totoo lang. Nag-doubt na kami sa kanya about lalo pa nung nag-ask siya sa akin ng 50,000. Yun. Kasi isang buwan pa lang namin siya kilala, guys. 1 month pa lang namin siya kilala. Kami, okay, yung grupo namin, lalo pat ako, 2016 ko pa yan, si Kulaong binabanatan. Okay, marami lang na sumama sa akin nung pandemic time, 2020.